Tama nga ba na bigyan ng limitadong oras o pagkakataon ang mga senator judges na magtanong sa mga testigo o maging sa defense or prosecutors, maging ang private prosecutors? Kaya ko ito naitatanong at napapag-usapan kasi may mga nagsasabi bakit daw 2 minutes lang ang binibigay sa bawat senador ng presiding officer na si Senador Escudero sa mga kapwa niya senador na nagtatanong. Ako sa tingin ko po, tama lang yung 2 minutes kasi pagka ho binigyan nyo ng mahabang oras yan, sasamantalahin yan dahil yan po'y publicity. Alam nilang live sa radyo, television, social media, alam nilang napakaraming nanonood. Kaya yung iba dyan, hindi ko nilalahat, tiyak na magte-take advantage ng publicity pag binigyan mo ng mahabang oras. Okay lang yung 2 minutes, pero pwede ka naman bumalik-balik. Kung hindi mo natapos yung isang tanong o gusto mong clarification, o tapos mo yung 2 minutes o 1.5 minutes, alis ka muna. Tapos after 30 minutes o after ng ilang minuto, gusto mong may itanong ka ulit, pwede ka naman bumalik. Okay lang yun. Pero yung bibigay mo yung unlimited, walang limitadong oras, bababayaan mo siyang magsalita ng magsalita, naku, ay maglilitan niya yung mga yan. Meron ho dyan senador na intro pa lang 5 minuto na. Pag nagbasa pa ng Bible yan. Kasi meron senador na pastor ang dating. Lagi ang opening niya ay tungkol sa Bible. Baka doon pa lang uubusin na. Di ba? Alam po ninyo, tama yung posisyon ng senador at presiding officer Escudero. Kasi pag hindi ho binigyan ng limitadong oras yung mga senador, just ay 20, isipin mo minsan 21 sila o 20. Isipin mo bigyan mo ng tigpa 5 minutes o walang limit yung mga yan. Di naubos ng oras, hindi naman sila kailangan na magtanong ng gano'ng kahaba. Ang mahalaga ay yung presentation ng ebidensya ng House prosecutors at private prosecutors, testigo, pagkatapos bigyan ng pagkakataon yung depensa, yung mga abogado, kung paano nila i-counter yun. Yun ang mahalaga sa trial. Ang mga senador judge, dapat talaga pasundot-sundot lang ng tanong. Hindi pwedeng sila ang bigyan ng mahabang oras. Kasi, hindi naman katulad sa korte. Sa korte po, halimbawa sa RTC, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, isa lang ang judge doon. Yun, kaya walang limit ng tanong kasi siya lang yun O sa Sandigang Bayan, mga division ng Sandigang Bayan, 2, 3 o 3 hanggang 5 yung member ng bawat division. Ayun. Kakaunti sila. Magbigay sila ng tigpa 5 minutes, 10 minutes, okay lang. Pero itong 20 senador, bibigyan mo ng walang oras na pagkakataon. Nako, politiko yung mga yan. Diba? Lahat yan ay magpapapogi, kahit hindi pogi, magpapaganda, kahit hindi maganda. Although guwapo at magaganda naman sila. Diba? Ayun po yung aking interpretation at opinion yan. Tama na bigyan ng limitadong oras. Dapat talaga mas mahaba ang oras ng mga abogado, taga-usig at depensa. At bigyan din ng tamang pagkakataon at panahon magpaliwanag ang testigo. Huwag yes or no lang. Pag yes or no kasi may pagkadiktador yun Para bang, kumain ka na ba? Yes or no? Madali lang sabihin yun. Pero kung meron kang itinatanong na sensitibong issue, tapos ang gusto lang tatanong yes or no, para mo naman sinakal na yung testigo. Hayaan mo yung testigong mag-explain doon sa tinatanong mo para malinaw na maintindihan kung bakit siya nagsabi ng ganoon o bakit ayaw niya sabihin yun. Yun Pag ang testigo ay binigyan ng limitadong oras, nasasakal yung impormasyon. Pag kulang ang impormasyon, masasakripisyo ang katotohanan at katarungan. Yun ang napakahalaga. Katotohanan, katarungan, pananagutan ng mayroong pagkakasala, mayroong kaso. Pag ang testigo ay hinaras, binigyan mo ng limitasyon sa pagpapaliwanag, paano niya ilalabas yung katotohanan? Paano magkakaroon ng pananagutan ang may kasalanan? Hindi ba? Yun po yun. So, lahat tayo may kanya-kanyang paniwala at interpretation dahil yung first 3 days ng nakaraang linggo na trial, marami tayong natutunan dyan. Marami tayong nakuhang idea dyan. Marami tayong nakitang, ganito pala yun, ganun pala yun, ito pala yun. Kaya nga ito pinapaliwanag ko. Dito pa lang sa Senador Judge na tigda 2 minuto, okay na okay yan.
Pabalik-balik yung mga gusto magtanong, okay lang yan. At nang hindi masyadong matagal. Kasi boring pag masyadong mahaba ang tanong ng senador judge. Ikaw naman ay magiging judge lang eh. Tumingin ka muna sa ebidensya, makinig ka sa testigo, makinig ka sa mga abogado, yun lang bago ka magpasya. Pagka meron kang gustong itanong, hindi mo gaan naliwanagan, clarification lang. Huwag kayong makipagdebate, huwag niyong utusan ng abogado, huwag niyong debatihin ng abogado, lalo na ang testigo. Bawal yun. Okay, di ba? Kaya tama lang na limitado para hindi makasingit yung mga epal-epal. Yung mga mag-take advantage for publicity only. Kasi nga, alam nilang live sa telebisyon, radyo, social media, at napapanood sa buong mundo. Ayan, alam mo maraming gimmick ang mga politikong Pilipino. Hindi ko nila lahat. Okay. So sa issue naman po ng presentation, contrast presentation, ibig sabihin, mga side ng taga-usid, side ng defense team, sa tingin ko naman ay nababalanse yung oras. Dahil ibinibigay naman ng presiding officer, Senador Judge Escudero, ang pagkakataon sa magkabilang panig. Yung objection, overrule, irrelevant issue, o kung ano man, normal. Lalo na yung objection. Talaga namang normal naman po yan. Kung sino ang nagpipresenta, natural yung kabilang abogado, lagi may objection yan pagka sa tingin nila ay dapat gawin. Pag ang depensa naman ay nagko-cross-exam ang abogado ng testigo, meron din karapatan na mag-object. Kaya nga madalas objection. Kaya nga may judge, yan po yung presiding officer, yun ang magtitipon. Yun ang magkukontrol para maging maayos ang proseso. At sa nakaraang 3 araw na trial, nakita naman natin, maayos yung pag-handle ni Senator Judge Presiding Officer Escudero. Ayun, nabigyan ng pagkakataon. Nakita naman nyo, wala namang reklamo magkabilang panig. Walang manifestation na sila hindi nabibigyan ng pagkakataon. Walang manifestation na sila ay may kinakampihan at merong hindi kinakampihan. Wala pong ganon. O ibig sabihin, nakikita nila fair ang pagtitimon ng presiding officer. Hopefully next week, mula Monday hanggang Wednesday, another 3 days yan, ganyan pa rin po ang mangyayari. Maging maayos. Dahil ang kailangan dito ay lumabas ang katotohanan, lumabas ang mga ebidensya, panagutin ang may sala para magkaroon ng katarungan ang may-ari ng pera ng mamamayan Pilipino at ang mga Pilipinong nawala ang tiwala, yung betrayal of public trust. Yan po yung aking interpretation, analysis at opinion base sa ating mga kaganapan na pinanguhugutan. Please like and share, subscribe and follow dito po sa ating mga channel.